Bridget POV. Yes, si Lucas ang ama ng baby Kaiser. Pero wala na akong balak na ipaalam sa kanya. Ayos na sa akin na nagkaanak ako. Wala akong pinagsisisihan sa mga nangyari. Nakangiti niyang sagot sa akin. Sa nakikita ko ngayon sa best friend ko, pinipilit niya lang na maging masaya kahit na ang totoo, sobrang lugmok niya na. Saan ka ngayon nakatira? I mean sa nakalipas na mahigit 3 taon, saan ka naglalagi? Kararating mo lang ba ng bansa? Nagtataka kong tanong sa kanya. Kung sasabihin ko ba sa'yo kung saan ako nakatira, hindi mo ba ako isusumbong kay Lucas? Nakangiti niyang tanong sa akin, hindi ko naman mapigilan ng matawa. Sira, natural, aalamin ko at sasabihin mo sa akin kung saan ka nakatira. Para mabisita kita. Nakalimutan mo na ba? Mag-best friend tayo, tiisa lang ang sukat ng mga bituka natin. Nakangisi kong sagot sa kanya. Napansin ko saglit siyang nag-isip bago muling nagsalita. Actually, sa Germany ko ipinanganak si Baby Kaiser. Pero after 6 months, bumalik ako dito sa Pinas at dito na kami nanirahan. Pagkukwento niya sa akin. What? Ibig mo sabihin, matagal ka na dito sa Pinas at hindi mo lang nag-cruise ang landas ng dalawa ni Lucas? Seryoso kong tanong sa kanya. Yes, at kahit na nandito ako sa Pinas, hindi talaga magkukrus ang landas naming dalawa ni Lucas. Dahil sa Cebu ako nagstay. Lumuluwas lang ako dito sa Manila para i-visit ang 2 branch ng Bacon Street Cafe ko na nandito sa Manila. Nakangiti niya sagot sa akin. Kagad ng laki ang mga mata ko sa gulat. Hindi ko akalain na may matatawag na rin palang sariling negosyo tong kaibigan ko. Simula nung ipinanganak ko si Baby Kaiser, bigla ako na-realize na kailangan ko na pala magseryoso sa buhay. Kailangan ko nang kumilos kung ayaw kong mapag-iwanan ako. Ayaw kong habang buhay akong nakaasa kina mommy at daddy, pati na rin sa mga kapatid ko. Mabuti na lang at malaki ang allowance na natatanggap ko mula sa kanila, kaya nakapagpatayo ako ng negosyo na pumatok din kaagad sa mga mamamayan. Kaya nakapagpatayo ako ng 2 pang branch dito sa Manila. You know what? Bala ko pa nga sanang mag-expand kaya lang hindi ko alam kung kakayanin ba ng oras ko. Lalo na at hands-on ako kay Baby Kaiser. Mahabang pagkakwento niya sa akin. Halata sa boses ni Gail na sobrang proud siya sa mga narating niya sa buhay. Lalo tuloy ako nakaramdam ng matinding paghanga sa kanya. Bilib na bilib talaga ako sa kanya. Wala talagang imposible sa taong nagsusumikap at may dedikasyon para makamit ang kung anong gusto sa buhay. I am so proud of you, Gail. Hindi ko akalain ang galing mo naman palang mag-manage ng business eh. Ang layo na pala ng narating mo. Sincero kong bigkas. Kagad naman siyang napangiti. Thank you, best friend. Actually, talagang sinuwerte din ako noong dumating si Baby Kaiser sa buhay ko. Imagine, kahit na malayo ako sa lahat ng mga mahal ko sa buhay, para bang kontento na ako na siya lang ang kasama ko. Bigla ko rin na-realize na hindi pala habang buhay. Magiging happy-go-lucky ako. Nakangiti niyang sagot. Wow, ibang-iba ka na talaga ngayon, best friend. Ang galing mo talaga. Nakangiti kong sagot sa kanya. I know, at ngayon nandito ka na ulit. Hindi na ako papayag na magkatampuhan pa tayo ulit. Isa ka sa mga taong mahalaga sa buhay ko, Bridget. At sana magiging maayos ulit ang relasyon natin. Nakangiti niyang sagot. Of course, at patawad talaga best friend sa nangyari noon ha. Alam ko bang sobrang pinagsisisihan ko ang pagiging padalos-dalos ko. Nope, walang dapat na ihingin na sorry. Nangyari ng mga nangyari hindi na kailangan pang balikan. Pero may hihilingin sana ako sa iyo, Bridget. Pwede bang huwag mo nang ipaalam kay Lucas na nakita tayo? Nakikiusap niyang wika. Why? Wala ka bang balak na bigyan ng kompletong pamilyang anak mo? Nagtataka kong tanong sa kanya. Kagad naman siyang napailing. Pipilitin ko magiging masayang anak ko kahit na wala siyang kikilalaning ama. Seryosong sagot niya. Hindi naman ako nakaimik. Pero Gail, iba pa rin. Hindi ko na natuloy pang sasabihin ko na biglang umingit ang anak niya na nakahiga sa stroller. Dali-daling tumayo si Gail at kinargang bata. Hindi ko mapigilan ang mapangiti ng masilayan kong anak niya. Ang cute at alam kong hindi deserve ng batang itong hindi niya makilalang daddy Lucas niya. Kaya lang, anong gagawin ko? Kaya ko bang traidorin si Gail? Susundin ko bang hiling niya na ilihim na muna kay Lucas ang tungkol sa kanya at sa anak nila? Pagkatapos ng masinsinang pag-uusap naming dalawa ni Gail,
Mabilis na rin siyang nagpaalam sa akin. Kailangan na daw nilang makauwi sa kondo kung saan sila tumutuloy habang nandito sila sa Manila. Nag-offer pa nga ako ng ihahatid na namin siya pero kaagad na rin siyang tumanggi. May kotse naman daw siya at kaya niya ang sarili niya. May yaya din daw ang anak niya at kaya daw hindi niya kasama dahil pinag-day off niya raw. Hinayaan ko na lang ang kaibigan ko lalo na't naging unfair yata ako kay Hercules. Pati na sa mga anak namin ngayong araw. Imbis kasi na sila ang kasama ko ngayon, mas pinili ko na si Gail ang kausapin ko. Nag-skating daw ang mga bata kaya naman pagkagaling sa coffee shop, doon na ako dumiretso. Mahilig ang mga anak namin sa skating at doon sila palagi nagyayaya sa amin ni Hercules. Kapag nandito kami sa mall na to, saktong pagdating ko sa nasabing lugar, nakita ko rin naman kaagad sa Hercules. Tahimik siyang nakaupo habang nakasunod ang paningin niya sa mga anak namin na tuwang-tuwa. Nasa kabilang bahagi ng upuan si Tonya habang binabantay na natutulog na si Baby Althea sa stroller. Hercules! Tawag ko sa pangalan niya habang naglalakad ako palapit sa kanya. Kagad namang napabaling ang tingin niya sa akin kasabay ng pagguhit ng ngiti sa labi. Mula sa kanyang pagkakaupo, kagad siyang tumayo at sinalubong ako. Kamusta? Nasaan si Gail? Tapos na ba kayong mag-usap? Nakangiti niyang tanong sa akin kasabay ng paghawak niya sa kamay ko. Nagulat man sa naging gesture niya pero hindi ko na masyadong pinansin pa. Masaya ako sa pinapakita niyang pag-uugali ngayon sa akin. Umuwi na. Naku, pasensya ka na ha. Imbis na dalawa tayong magbabantay sa mga bata, hindi ko tuloy nagawa ang part ko. Hinging paumanhin ko sa kanya. Kagad namang gumuhit ang matamis na ngiti sa labi niya. Ayos lang, masaya ako dahil sa wakas nakita din ulit kayo ng best friend mo. Upo ka na muna, sweetheart. Bigkas niya at inlalayan niya pa akong maupo sa upuan na inuupuan niya kani-kanina lang. Thank you, nakangiting sagot ko sa kanya nang makaupo na ako. Nag-e-enjoy pa sila. Narinig kong sabit niya. Sakto na umalis ang taong nakaupo kanina sa gilid niya kaya naman magkatabi na kaming nakaupo ngayon. Ilang oras na sila dyan, baka mamaya masyado na silang lamigin at pagod ng mga yan. May pasok pa sila bukas sa school. Sagot ko naman sa kanya. Ayos lang, sanay ang mga yan. Gustong gawing sports ni Selena ang skating at gusto niya rin daw na sumali sa mga competition. Naisip ko lang, paano kaya kung i-enroll natin siya? Or hindi kaya magpagawa tayo ng sarili nating ice skating rink para naman hindi na kailangang pumunta ng mga bata dito sa mall para makapag-skating. Nakangiti niyang sagot sa akin. Hindi ko tuloy mapigilan ng matawa. Really? Seryoso ka? Natatawa kong sagot. Siguro ang tingin ng ibang tao sa amin para kami isang masayang couple. Ang hindi nila alam hanggang ngayon hindi ko pa alam kung ano ba talaga ang label ko sa buhay ni Hercules. Inalang ba ako ng mga anak niya or gusto niya akong makasama habang buhay? Yes, I am serious. Malay mo naman magiging successful si Selena sa larangan na yan at magiging magaling siyang figure skaters. Nakangiti niya sagot sa akin. Wala sa sariling napatitig ako kay Selena sabay tango. Okay lang ba sa'yo na yan ang tatahaking propesyon ng anak mo? Pabiro kong tanong sa kanya. Of course, hanggat hindi niya napapabayaan ang pag-aaral niya. Susuportahan ko siya sa sports na yan. Narinig ko sagot niya sa akin kasabay ng paghawak niya sa kamay ko. Hindi naman ako nakaimik. Kakaibang sa iya talagang naramdaman ng puso ko kapag ginagawa to ni Hercules sa akin. Feeling ko tuloy napaka-special ko sa kanya. Bridget, kung sakaling yayayain kitang magpakasal ulit tayo, papayag ka ba? Narinig kong muling tanong niya sa akin. Sa gulat ko wala na sa sariling nahila kong kamay ko na hawak ni Hercules. Anong sabi mo? Mahina kong tanong sa kanya. Lumalaki ng mga anak natin at gusto kong ipakita sa kanila kung gaano ka-perfect ang pamilya natin. Wala ding mas mahalaga sa akin ngayon kung hindi ikaw, kayo ng mga bata. Seryoso niyang bigkas habang titig na titig sa akin. Pakiramdam ko para ako nakalutang sa alapaap ng mga sandaling ito. Ibig bang sabihin na nagpo-propose na si Hercules sa akin? Na niyayaya niya ako magpakasal ulit kami? God, Hercules, ayos naman tayo hindi ba? I mean, magkasama tayo at masaya. Mahina ang boses na sagot ko sa kanya. Pigil ko sarili ko na maluha. Yeah, magkasama tayo pero iba pa rin nakasal tayo. Nadadalhin mong apelyido ko at sigurado ko na akin ka lang. Na walang ibang lalaki po pwedeng umagaw sa'yo na sa akin. Seryoso niyang bigkas kasabay ng muli niyang paghawak sa kamay ko. Hercules, sigurado ka ba dyan? Mahina akong tanong sa kanya.
Sa palagay mo ba, may panahon pa ako makipagbiruan sa'yo? Ilang taon na ba tayo, Bridget? Ilang taon ng mga bata? Bibilang pa tayo ng ilan pang taon at may anak na't dalaga at binata na tayo. Ito na sigurong time para tapusin na natin ang gusot sa pagitan nating dalawa. Mahal kita. Mahal na mahal kita at patutunayan ko sa iyo hanggang kamatayan kung gaano ka kahalaga sa akin. Baka sa boses niyang pagiging sinsero habang sinasabi ang katagang iyon, hindi ko na napigilan pang pagpatak ng luha sa aking mga mata. Masaya ako. Sobrang saya ko sa mga naririnig kong kataga mula sa bibig niya. Hercules, totoo ba? Totoo ba yung sinasabi mo? Hindi ka ba nagbibiro? Naluluha akong tanong sa kanya. Nagbibiro? Bridget, wala na akong time para sa biro-biro na yan. Mahal kita. Mahal kita at papayag ka man or hindi. Magpapakasal ka sa akin. Magpapakasal tayo. Seryoso niyang sagot sa akin kasabay ng pagpasok niya ng isang kumikinang na bagay sa palasingsingan ko. Wala sa sariling napatitig ako doon at bago pa ako nakasagot ulit, kaagad na tumambad sa paningin kong isang singsing na maayos na nakasuot sa palasingsingan ko. Hercules, God, hindi mo lang alam kung gaano mo ako pinasaya ngayon. Umiiyak na bigkas ko kasabay ng mahigpit na pagyakap ko sa kanya. Ibig mo bang sabihin, pumapayag ka na magpakasal sa akin na mananatili ka na sa tabi ko habang buhay? Mahinang tanong niya sa akin kasabay ng paghagod niya sa likod ko. Kaagad naman akong tumango. Yes, oo naman. Magpapakasal ako sa iyo. Magpapakasal ulit tayo sa pagkakataon na to. Sisiguraduhin ko nang hindi ka na maaagaw ng iba sa akin. Humiikbi kong sagot sa kanya. Wala na akong pakialam pa kung may nakatingin man sa amin ngayon kung bakit naman kasi dito pa siya nag-propose ng kasal eh. Napaiyak tuloy ako at nakikita yun ng ilan sa mga nakamasid dito sa lugar na to. Wala na rin naman akong balak na tumingin sa iba, sweetheart. Ikaw lang sapat na. I love you. Narinig kong bigkas niya. Kaagad akong napakala sa pagkakayakap sa kanya at seryoso siyang tinitigan sa mga mata. I love you too, Hercules. Mula noon hanggang ngayon ikaw lang. Mahina akong sambit. Kaagad na lalaki ang mga mata ko nang maramdaman kong mabilis ang paglapat ng labi niya sa labi ko. God, talagang hinalikan niya ako dito sa lugar na to. Nakakakilig. I think we need to go home, sweetheart. Kailangan nating celebrate ang moment na to na tayo lang. Nakangiti niyang wika sa akin sabay tayo. Aalma pa sana ako pero mabilis na siyang naglakad patungo sa may entrance ng skating rink at kinausap ang bantay. Nag-e-enjoy pang mga anak namin pero wala na silang nagawa pa. Gusto na ng ama nilang umuwi na kami kaya bawi na lang sila sa susunod na linggo. Pasaway din itong si Hercules eh. Hindi pa makapaghintay ng kahit konting oras kaya kitang-kita niya naman na nag-e-enjoy pang mga bata. Pagkatapos ng ilang minutong paghihintay ni Hercules sa mga bata, lumabas din sila mula sa loob ng skating rink. Nakasimangot si Selena at diretsong naglakad palapit sa akin. Mommy, si Daddy, ang KJ! Narinig kong angal ni Selena. Kasalukuyan siyang nakatayo sa harapan ko talatang nag-uumpisa ng mag-alboruto. Nabitin sa skating niya dahil sa pasaway niyang ama, bigla ba naman nagyayang umuwi. Hayaan mo na, pagod na kasi si Daddy at gusto niya na magpahinga. Nakangiti ko sagot sa kanya. Huwag nang mag-alboruto kids. Next Sunday aagahan natin ang pagpunta dito. Pwede kayong maglaro hanggat gusto niyo. Nakangiting sabat naman ni Hercules. Kakatapos niya lang kausapin ng tatlong mga bodyguards na palaging nakabuntod sa amin. Let's go guys. Kailangan na nating makauwi. Muling wika ni Hercules nang wala siyang makuhang sagot. Mula kay na si Lina at Stel, bahala siya umamo sa mga anak niya. Mukhang nagtatampo eh. Hawak kamay kaming dalawa ni Hercules na naglakad palabas ng mall at diretso kami ng kotse. Sa mga kilo sa tigpit ng pagkakahawak niya sa kamay ko, para bang may gusto na naman siyang ipahiwatig. Ibang saya ang nararamdaman ng puso ko ngayon. Alam kong simula ngayong araw magiging mas maayos pang relasyon namin. Akala ko talaga noon hindi na kami magkakaayos pa. Pero heto kami, muling nagkakaintindihan at excited na ako sa kasal naming dalawa. Kasal na kaming dalawa na ang may gusto. Excited na ulit ako maging isang Mont Blanc. Muli akong susugal sa pag-ibig kay Hercules at sisiguraduhin ko na panghabang buhay na ito. Pagdating ng bahay, diretsong mga anak namin sa kani-kanilang kwarto. Samantalang si Tonya na rin ang bahala kay Baby Althea. Sa Hercules naman, mabilis na rin akong hinila papasok ng kwarto namin. Halata talaga sa kilos niya na gusto niya na ako masolo ng ayos lang din sa akin. Gusto ko rin naman siyang masolo. Ngayon narinig ko na sa mismong bibig niya kung gaano kahalaga sa kanyang magpapakipot pa ba ako? Siyempre hindi na.
Sa dami ng mga pagsubok na pinagdaanan namin, kami pa rin palang para sa isa't isa. Hercules, pwede bang maligo na muna? Agad kong tanong sa kanya nang mapansin kong kakaiba niyang titig sa akin kanina pa. Nakayupo siya sa likuran ko habang nagumpisa niya ng halikan ako sa may batok ko. Hindi na kailangan, sweetheart. Pampatagal pa yan eh. Kailangan na nating i-celebrate ang nalalapit nating kasal. Mahinang bigkas niya sa akin. Nagumpisa na rin maglumikot ang dalawa niyang kamay. Taas babayin sa may tiyan ko hanggang sa bigla niyang hawakan ang laylay ng aking blouse at tinaas. Grabing taong to. Di ba siya pagod sa pamamasyal namin at gusto nang umiskor kaagad? Hindi po pwedeng magpahinga na muna kami? Naging mas makulay ang mundo ko sa paglipas ng mga araw. Lalong naging malapit kami sa isa't isa ni Hercules na labis kong pinagpapasalamat. Kasal na lang talaga ang kulang sa aming dalawa at masasabi kong kami talaga ang nakatakdang magsama habang buhay. Sweetheart, papasok na muna ako ng work. Mamayang tanghali, susunduin kita para sabay nating imimit ng wedding coordinator na mag-aayos ng kasal natin. Narinig ko sambit ni Hercules sa may punong tenga ko. Pero hindi ko mamulat-mulat ang aking mga mata. Pilit akong hinihila ng aking antok. Umaga na ako nakatulog kanina dahil tinapos ko pang basahin ang libro na ipinasalubong niya sa akin nung nakaraang araw. Hindi ko talaga tinantanan hanggat hindi ko natatapos. Yes, okay. Ingat ka, mahal. Mahina kong sambit habang dahan-dahan ko minumulat ang aking mga mata. Kagad na tumambad sa paningin kong makisig na mukha ni Hercules na halos nakadikit na sa aking pisngi. Amoy na amoy ko rin ang pabangong gamit niya na nagpakiliti sa buo kong sistema. Alam kong inaantok ka pa pero kailangan mo nang bumangon. Kakain ka pa ng breakfast. Kung hindi lang kailangan ng presensya ko sa kumpanya, hindi na muna ako papasok eh. Mas gusto kitang samahan ngayon. Narinig kong mahina niyang sambit sa akin. Namumungay ang mga matang tumitig ako sa kanya. Kasalanan to ng book na dala mo nung nakaraang araw. Masyado akong nag-enjoy sa kakabasa. Napuya tuloy ako. Mahina akong sambit sa kanya. Mahina naman siyang natawa. At nasisi pa ako. Bigkas niya kasabay na pagdampi ng labi niya sa noo ko. Wala sa sariling napahawak ako sa braso niya. Pupuntahan na lang kita mamaya sa office mo, sambit ko sa kanya. Napansin kong ilang saglit niya akong tinitigan sabay tango. Okay, ipapasundo kita mamaya dito sa bahay. Sa labas na rin tayo kakain ng lunch. Nakangiti niya sagot sa akin. Buong tamis ako napangiti kasabay ng pagtango. Okay, ingat ka mahal. Nakangiti kong bigkas. Muling dumampi ang labi niya sa labi ko bago siya bumaba ng kama. Pinisil niya na munang ilong ko. I love you, sweetheart. See you later. Buong pagmamahal niyang bigkas at naglakad na siya patungo sa may pintuan ng kwarto. I love you too, Hercules. Ingat ka. Masaya ko ring sagot sa kanya. Nilingon niya na muna ako at nag-flying kiss pa bago tuluyang lumabas ng kwarto. Naiwan naman akong halos hanggang tengang ngiti sa labi. Nitong mga nakaraang araw ko lang napatunayan na sobrang sarap palang magmahal nitong si Hercules. Napaka-sweet niya at talagang pinaparamdam niya sa akin kung gaano ako kahalaga sa kanya. Hindi ako nagsisisi na muli ako nagtiwala sa kanya. Malapit na ulit akong magiging Mrs. Montblanc at masaya akong pagsilbihan siya habang buhay. Sisiguraduhin ko na magiging perfect akong asawa sa kanya. Magiging perfect na may bahay at susuportahan ko siya sa lahat ng nais niya. Wala sa sariling muli akong napahiga ng kama. Niyakap kong una na ginagamit ni Hercules at inamoy-amoy pa. Kakalis niya lang pero sobrang namiss ko na naman siya. Walang duda, sobrang mahal ko nga talagang lalaking yon. Ano man ang nangyari sa nakaraan namin, handa na akong kalimutan lahat yon. Mas mahalaga sa akin ang ngayon at wala nang iba pa. Hindi ko na malaya na muli akong nakatulog. Basta naalimpungatan na lang ako sa tunog ng aking cellphone. Kaya naman kaagad kong inabot yon sa bedside table at sinagot. Hindi na rin ako nagabala pang tingnan kung sinong tumatawag. Hello? Inaantok kong bigkas. Hello, best friend! Kaagad naman sagot ng isang familiar na boses. Mula sa pagkakahiga, mabilis akong napabangon at sumandal sa headboard ng kama. Gail! Ang aga pa, napatawag ka. Kaagad kong tanong sa kanya. Yun nga tumawag ako sa'yo dahil gusto kong sabihin na nagtatampo ako sa'yo. Ikaw ba nagsabi kay Lucas kung saan ako nakatira? Mabilis na sagot niya sa akin. Wala sa sariling napasulyap ako sa orasan at halos 9:00 na pala ng umaga. Medyo tanghali at kailangan ko nang gumayak. Hindi pa nga kami nakikita ni Lucas simula nung nagkita tayo sa mall. Paano ko sasabihin sa kanya kung saan ka nakatira?
Nagtatakang sagot ko naman kay Gail. Yun na nga nandito siya kagabi sa bahay at kinukulit niya ako. Alam niya na rin na siya ang ama ni Kaiser. Muling wika niya. Kaagad naman nalaki ang mga mata ko sa gulat. Ha? Paano niya nalaman ng tungkol sa'yo? I mean, paano niya nalaman na nasa Cebu ka? I swear, wala akong nababanggit kay Lucas tungkol sa'yo dahil hindi pa naman kami nagkikita. Abala kami ni Hercules sa nalalapit naming kasal. Kaya wala talaga akong idea. Paliwanag ko kay Gail. Paano na to? Ano nang gagawin ko? Seryoso siya kagabi at galit siya. Sinabi niya sa akin na kukunin niya daw si Kaiser sa akin para daw maramdaman ko rin ang naramdaman niya sa mga taong hindi niya nakakasamang anak niya. Bridget, ano na ngayon ang gagawin ko? Nag-aalalang tanong ni Gail sa akin. Hindi naman ako nakasagot. Hindi ko rin kasi alam kung anong gagawin niya. Paano kaya kung kausapin mo siya? Bigyan mo siya ng time na magpaliwanag at sabihin mo rin sa kanya kung anong laman ng puso mo. Maya-maya sagot ko sa kanya. Wala na akong time para magbigay ng payo. Kailangan ko ng maligo dahil pupunta pa ako sa opisina ng mahal ko. Sa palagay mo, makakatulong kaya yan? Baka mamaya may girlfriend na si Lucas at magiging kawawa na naman ako. Bigkas niya. No! Huwag mong isipin ang tungkol sa bagay na yan. Walang girlfriend si Lucas at alam kong ikaw ang mahal ng taong yon. Give him a chance, Gail. Remember, nagkakaedad na tayo at kailangan na natin ng kompanyon hanggang sa ating pagtanda. Pabiro kong bigkas sa kanya.